300,000 pisong cash at cheque ang napulot ng isang batang babae sa Quezon City. Pero sa kabila ng kaliwat kanang sulsol na wag nang isole, desidido si Cristina Bugayo na ibalik ang pera sa tunay na Ngunit may-ari. sa kabila ng kahirapan, ni minsan di naisip ni Cristina na itago para sa sarili ang halos 150,000 pisong cash na napulot kagabi. Kagabi dito sa 24 oras na iabot ni Cristina Tinay Bugayong ang pera at checking napulot niya sa taong nakawala nito. Mula nang lumabas ang kanyang kwento, marami ang humanga kay Tinay, kaya naman marami ang nagnais na makilala ang bida. Pinag-uusapan namin lahat ng ginawa ni Tinay, yung kabutihan na ginawa niya. And we are very proud of him. Actually, the whole Philippines is very proud of you, Tinay. Talaga ako na talagang dapat siya talaga yung mga dapat tularan ng mga bata. Kumbaga, ang 12 anyos na si Cristina Tinay Bugayong, ang batang nagsoli na mahigit 300,000 pisong cash at cheque sa may-ari nito. Mula noon, marami ang napabilib ni Tinay, kaya sunod-sunod na ang parangal na natatanggap niya. Kaninang umaga sa January 2006, at the death and compensation is hereby resolved that Cristina Bugayong be commended by the Senate of the Republic of the Philippines. Kamakailan lamang kinilalang bayani ang isang 12 taong gulang na batang babae dahil sa kanyang ipinamalas na katapatan. Bata pa lamang, dumaan na siya sa iba't ibang mga pagsubok, kabilang na dito ang pagkakasadlak ng kanyang pamilya sa kahirapan. Subalit nang makapulot siya ng malaking halagang alam niyang hindi nakalaan para sa kanya. Napahanga niya ang lahat. Nang sa halip na angkinin ang pera, nagdesisyon siya na hanapin ang tunay na nagmamay-ari nito. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng katapatan at paninindigan ni Cristina Tinay Bugayong. Oh, mga pare ko. O, pare, Pasensya na kayo sa nakayanan ko, ha? Pare. Hirap ngayon sumakay sa barko, eh. Okay lang to, pare. Kahit medyo malaki. Basta't imported. Oo, yan ang paborito mo alam ko eh. Ako, kahit wala kang pasalubong, ha? Basta't meron tagay. Sold na ako rito. Tagay talaga gusto nito, eh. Tsaka, eto, pampapaya to, para hindi ka iwan ni mister. sus, ako iwan ng asawa ko. Nakita mo naman, may asawa ka na, may dantayan pa. Siyempre, iba pa rin yung gabi-gabi, may ribi kang pata. Diba? Thank you. Pata. Big time na talaga kayo, Mare. Biruin mo, halos lahat kami may pasalubong galing sa asawa mo. Naku, hindi naman, medyo sinuswerte lang ng konti. Nay, pupuntahan ko po si Claire. Bibigyan ko siya ng tsokolate. Oh, huwag kang magtatagal at saka huwag kang maglalaro sa tabi ng kali. Delikado, ha? Opo. Sige, ingat. Alam mo, Mare, maswerte ka dyan sa anak mo. Abay, manang-mana sa'yo. Hindi madamot at pagmahal sa mga kaibigan. Naku, ikaw, pinapalaki mo pantenga ko. Akala mo siguro nakalimutan na kita, no? O eto, meron kang sabon, pampaganda ng kutis para lalo kang gumanda. At nang makabingwit ka ng lalaking magkakamali sa'yo. Ano? Ako pa yan, ang paganda. Diba? Ay, naku, pabango na naman. Ang bango nito, ah. Naku, tatay mo talaga. Buti ka pa may imported chocolate, no? Sana si tatay din nag-a-abroad. Mahirap din yun, no? Pagka bagong dating si tatay, yun, masarap. Kasi maraming pasalubong, pagkain. Pero pagka aalis na si tatay, nalulungkot din kami. Talaga? Oo, syempre naman. Iba pa rin pagka nandito si tatay. Mas masaya, kasi kompleto kami. Pwede kaya yun? Hindi nag-a-abroad tatay natin, pero marami pa rin tayong imported chocolate. Pwede siguro kung mayaman tayo, marami tayong pera. Hayaan mo, pagka nagkaroon ako ng maraming pera, bibili ako ng maraming chocolates para mabigyan din natin yung iba nating kalaro, di ba? Paano tayo yaman? Ang dami mong tanong! Basta mag-aral na lang tayo ng mabuti para pag nakatapos tayo, pwede tayong makapagtrabaho ng maayos, di ba? Makakaipon tayo. Tapos, pwede na tayo yumaman. Di ba? Ay, anak, ito yung baon mo. Pang 1 linggo na yan, ha? Magkasyahin mo, mahirap kumita ng pera, eh. Opo. Oh, pagbutihin mo pag-aaral mo, ha? Huwag kang gagaya kay nanay na hindi nakatapos ng pag-aaral. Sige po. Muna na po ako, Nay. Sige. O, kain ng kain yan. Tanghali na, ha? Cesar. Cesar.
di ba pinagre-report ka sa ahensya ngayon? Ayusin mo yung papeles mo. Ba nang iistorbo? Nakita mo natutulog ang tao eh. Magre-report ako sa kanila kung kailan ako gusto. Eh bakit maintang ulo mo? Sinasabi ko lang na nung isang linggo ka pa kasi pinapatawag doon, hindi ka naman kumikilos dyan. Eh ano naman kasi ang gusto mo? Sila pa mag-report sa'yo. Ba't ang kulit mo? Alam mo, ingay na bunganga mo eh. Kung gusto mo ikaw mag-report sa opisina! Dahil kahit kailan wala na akong balak na sumakay ng barko. Ano? Nababaliw ka na ba? Paano naman kaya tayo mabubuhay niyan kung hindi ka nasasakay ng barko? Ewan ko! Hindi ko alam! Basta ang alam ko, ayoko nang sumakay ng barko! Ang ingay-ingay nyo eh! Ang aga-agang ingay nyo! Taong 2000 nang huminto sa pag-abroad bilang seaman ang tatay ni Tinay. Mula noon, nagsimula ng makaranas ng kahirapan ang kanilang pamilya. Tinay, ano ba yung kapatid mo? Kanina pa umiiyak ka. Patahanan mo naman. Eh, Nay, kakain na ho ba tayo? Nagugutom na ho kasi siya eh. Tinay, punta ka muna ng tindahan. Mangutang ka muna ng noodles at saka itlog. Sabihin mo, magbabayad ako pagkahatid ko nito mga pinlansya ko. Eh, Nay, kagagaling ko lang po dun kanina eh. Sabi sa akin, bayaran daw po muna natin yung mga utang natin bago tayo makautang ulit. Mahaba na daw kasi yung listahan natin eh. Pambihira naman sila, para namang hindi naman tayo magbabayad eh. Eh, nasa naman kasi ang tatay mo eh, pambihira, tumitirik na yung mga mata natin sa gutom. Sabi nga dyan. Tahan na. Alam mo, matutulog na naman tayo. Okay lang yan, matutulog na naman tayo. Tapos bukas, pagising. Napagdesisyonan ni Tinay na magtinda sa kanilang eskwelahan. Nilabanan niya ang hiya upang makatulong sa kanyang pamilya. Ikaw, may baon ako. Ikaw, bibili ka. Ano, Tinay? Wala ka na namang baon, kaya ka nagtitinda? Pakialam mo kung wala akong baon. Mabuti nang nagtitinda ako kaysa mahilo ako sa gutom. At bakit ka naman mahihilo? Eh, sanay ka naman magutom. Wala na naman kayong magawa, kaya si Tinay ang tinutokso nyo. Magsitigil na kayo. Tinay, huwag mo na pansinin yan. Ay, naku, nakakuha ng kakampi. Dapat kasi nagsumbong ka sa teacher mo eh. Tingnan mo nga, lagi ka na lang nilang tinutokso. Hayaan mo na sila, totoo naman yung sinasabi nila eh. Anong totoo ka dyan? Hindi no, bait-bait mo nga eh. Kanino kaya tong perang to? Wow, 1,000! Ang swerte mo naman, Tinay. Tara na, alis na tayo. Anong swerte doon? Swerte nga ako, pero kawawa naman yung may-ari nito. Kung sa bagay, sino kaya may-ari niyan? Hindi kayo sa kanya yung pera? Tara, punta natin. Manang, ano po yung hinahanap mo? Nawawala kasi yung pera ko eh. 1,000. Inutang ko pa naman yun kasi may sakit ang anak ko. Manang, hindi po kaya ito yung hinahanap nyo? Ito nga! Salamat! Maraming salamat. Mabuti na lang ikaw ang nakakuha. Bagamat nakakaranas ng panglilibak,
Hindi ito ininda ni Tinay. Sa kanyang maliit na paraan, pinilit niyang tumulong sa pamilya. Subalit sa halip na biyaya ang kanyang natanggap, sunod-sunod na pagsubok ang darating sa kanyang buhay. Alam mo ba kung ano yung ginagawa mo, Tinay? Nangongolekta ng basura. At may gana ka pa mamiloso po. Tigilan mo na yan, nakakaya. Eh, sayang naman yung bariyang binibigay nila sa akin. Pandagdag din yun sa baon natin. At saka naman nakakahiya sa pangongolekta ng basura. Hindi naman ako nagnanakaw ah. Basta tigilan mo na yan. Baka isipin pa ng mga tao sa basura natin kinukuha yung pangkain natin. Ate? Kumilos ka naman. Hindi naman siguro habang buhay, ganyan ka na lang para kang tambay. Pambihira, nagugutom na yung mga anak mo, gabi na, wala pa tayong bigas. Kung walang bigas, edi huwag magsaing. Ay, ano ba ang problema mo? Simula nang umuwi ka, ganyan ka na. Ayaw mong kumilos, ayaw mong magtrabaho, parang wala kang pakialam sa amin ng mga anak mo. Gusto mong malaman kung anong problema ko? Oh! Ikaw! Ang dami mong hinihingi, ang dami mong sinasabi! Nasa barko pala ako, dami mong nire-request! Pahingin ng ganito, pahingin ng ganyan, pahingin ganito, pahingin ganyan, pahingin ng pera! Bakit? Lahat ng hiningi ko para sa anak mo. Wala akong hiningi na para sa akin lang. Tapatin mo nga ako. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin kung bakit ka nagkakaganyan? Anong problema mo? Ano? Magtapat ka! Hindi babae ka, no? Wala. Kung wala, bakit ka nagkakaganyan? Hindi babae ka! Pinabinong ko lang ako yung mababae. Hindi! Meron kang babae, kaya ayaw umalis dahil hindi mo siya maiwanan. May babae ka! Sinabi wala akong babae! Tay! Bawa kayo kay nanay! Huwag ka na umiyak. Intindihin na natin si tatay. Dahil sa patuloy na humihirap ang kalagayan nila sa buhay, dumalas ang pagtatalo ng mga magulang ni Tinay na nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan at pagkabahala. Subalit sa kabila nito, nanatiling matatag at masipag na bata si Tinay. Yan, lagyan mo dyan, tsaka Oh, ba't nandito ka? Di ba may pasok ka? Wala po. Walang pasok, hindi naman Sabado ngayon. Field trip po namin ngayon eh. Sabi niyo po, di ba, wag na ako sumama. Total, wala naman tayong pera. Ah, ngayon ba yun? Ako, anak, alam kong gustong-gusto mong pumunta doon, pero... Okay lang po yun, Nay. Okay lang. Total, sasama naman si Claire eh. Sabi niya sa akin, ikukwento niya sa akin yung mga nakita niya doon tsaka yung mga napuntahan niya. So, yun, okay lang. Pasensya na, ha? Para saan, Nay? Nanay talaga, parang yan lang. Kasama na lang po ako sa susunod pagka nagkaroon tayo ulit ng pera. Sasabihin sa nanay mo, nakita mo, ha? Bakit ho? Basta huwag kang maingay. Bakit ang baho mo ito bukas? Huwag kang maingay, ha? Napuno ng pagtataka si Tinay sa kanyang nadiskubre tungkol sa kanyang ama.
Subalit, imbis na panghinaan ng loob, mas lalong naging matatag si Tinay. Nay, hindi pa ba kayo tapos dyan? Ang dami niyo naman atang nilalaban. Eh, labado to ni Mrs. Manalaysay. Kitanggap ko na, imbis naman mamatay tayo sa gutom. Nay, sa tingin niyo ba makakapag-abroad ulit si tatay? Ay, nako, yung tatay mo. Ewan ko naman anong pumasok sa utak niyan. Sinabi niya, tinatamad na daw siya sumakay ng barko. Eh baka naman po may problema si tatay kaya ayaw niyang pumunta sa abroad. Huwag mo nang intindihin yung tatay mo, ha? Yung tatay mo, kung ayaw niya magtrabaho, eh bahala siya. Kakaraos naman siguro tayo kahit hindi niya tayo tulungan. Nay, huwag kang mag-alala. Pag nakatapos ako mag-aral, tutulungan ko kayo. Magiging isang magaling na reporter ako. Katulad ni Susan Enriquez. Reporter? Gusto mo maging reporter? Eh, ba't naman yun ang gusto mo? Eh kasi, Nay, pag reporter ka, makikita ka sa TV. May kilala ka ng mga tao. Tapos, di ba, Nay, malaki ang sahod ng reporter? Pag yumaman ako, bibilhan ko kayo ng malaking washing machine para di na kayo mahirapan dyan. Sige nga, pakitaan mo nga ako. O kunyari, ako ini-interview mo, anak. Sige nga. Andito po tayo ngayon sa aking nanay na naglalaba. Marami siyang nilalaban at hindi ko alam kung kanino yan. Dahil sa hirap ng buhay, pati pagtitinda ng mga street foods ay pinasok ng ina ni Tinay. O, Tinay, 25 piraso ito, ha? Benta mo to sa mga kaklase mo. Pagkatapos, pag naubos na yung 5 piso, ako, di ba, yun ang pambaon mo, ha? Opo. Oh. Umuwi ka kagad kasi mamaya darating yung mga plantsahin ko, walang mag-aalaga ng kapatid mo, ha? Opo. O sige, maingat na kayo. Oh. Nay. Ay, oo nga pala. Oh, pasensya na, ito lang eh. Kasi wala pa akong benta. Kulang. Nako, pasensya na, baka bukas maabutan pa kita. Yung puhunan ko kasi paikutin ko muna para mas malaki ang tubo. O paano, may niluluto pa ako. Tuloy na ako. Sige, ingat ka ha. Dapat, ang sukli ko, 93. Eh, bakit 43 lang to? Eh, bakit ganon? Tama naman sinukli ko sa'yo, ah. Kulang nga eh. O, ito, bilangin mo pa. Eh, tama naman sinukli ko sa'yo kanina. Ang kulit mo. Sinabi kulang nga eh. Ano nangyayari dito, ha? Bakit kayo nagsisigawan? Si Tinay po kasi, balak pa po yata akong lokohin. Ito, ma'am, ito po yung sukli niya sa akin. Kulang. 100 po yung pera ko, 7 lang yung nabili ko. Kulang po yun ng 50. Eh, teacher, hindi ko naman kasi... Anong hindi? Ikaw lang nagtitinda dito. At ikaw rin ang nagsukli sa akin. Siguro sa tingin mo makakalusot ka, no? Sir, mahirap lang po kami, pero hindi ko po talaga tinuruan yung mga anak ko na magnakaw. Wala po tayong sinasabing ganyan, Mrs. Narito po tayo para mapag-usapan natin ito ng maayos. Eh, kinuha niyo naman po talaga eh. Iha, nasisiguro mo ba na si Tinay nga ang kumuha ng pera mo? Eh, siya lang naman po kasi yung nagsukli sa akin. Tsaka, siya lang po yung nagtitinda sa classroom. Eh, bakit ba kasi sinasabi na kulang yung sukli ko sa'yo? Eh, tama naman yun ah. Kahit tignan mo yung bag ko, wala naman na pera yan. Tama na, anak. Tama na. Eh, sir, ganito na lang po. Para matapos na sige ho, bayaran ko na lang ho yung sinasabi niyang kulang daw. Nay! Eh, wala naman talaga akong kinuha sa kanya eh. Ako nang bahala dito. Tama na.
Magkano ba yung kulang sa yung sukli? 50 pesos po. Nagugutom na po ako. Gugutom ka. Hindi ba kumain na tayo kaninang 6:00? Kumain ka na ng kanin? Hapunan na yun. Amo, bukas naman kakain naman tayo. Matutulog na tayo ngayon eh. Ano, anak? Nagugutom ka ba talaga? Opo. Tinay, punta ka sa tindahan. Mangutang ka nga ng noodles para sa kapatid mo. Tinay. Nakakausap ko, hindi ka naman sumasagot eh. Ba't parang umiyak ka? Nay, siguro kung hindi niyo binigay yung pera sa kaklase ko, siguro may pambili tayo ng noodles ngayon. Hindi nagugutom si Marie. Ang bihira naman. Yan pa ba naman ang pinagpuputok ng butsi mo? Nay, wala naman talaga akong kinuha eh. Pero dahil doon sa ginawa niyo, para tuloy may kasalanan talaga ako. Anak, ginawa ko lang naman yun kasi para matapos na yung usapan. Ayoko kasi ng gulo eh. Hindi, wala naman talaga akong kasalanan. Wala naman talaga akong... Labis na dinamdam ni Tinay ang nangyari. Kahit nahirap sila sa buhay, naging paninindigan na niya ang laging maging tapat. Kaya naman, isang malaking dagok para sa kanya ang mapagbintangan siyang isang kawatan. Nagawa mo dyan? Gabi na. Hindi pa ako inaantok eh. Ganun ba? Nabalitaan ko yung nangyari kanina sa eskwelahan mo. Tay, wala naman po talaga akong... Anak, hindi mo kailangan magpaliwanag dahil kilala kita. Kilalang kilala kita. Alam kong hindi mo magagawa yan. Alam mo, ginawa lang naman yun ng nanay mo dahil ayaw niya na talaga ng gulo. Kaya binayaran na lang niya yung nawawalang pera ng kaklase mo. Pero hindi ibig sabihin noon may kasalanan ka. Alam mo, anak, kahit anong mangyayari, hindi mawawala ang tiwala ko sa'yo. At balang araw, mapapatunayan mo sa kanila na mali yung binibintang nila sa'yo. Napawi ang lungkot ni Tinay sa ipinahayag na malasakit at tiwala ng kanyang ama sa kanya. Pilit na rin niyang kinalimutan ang masakit na pangyayaring iyon. Ang mahalaga, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ginawang masama. Subalit tila malupit sa kanya ang tadhana. Muli siyang babalik-balikan ng pangyayaring iyon na magdudulot sa kanya ng ibayong kalungkutan. Mukhang may lakad ka. Okay lang sa akin kahit magpaligaw ka. Basta huwag ka magpapabaya ng pag-aaral mo. Tandaan mo, ikaw ang inaasahan namin ng mga kapatid mo, kaya mag-aaral ka mabuti, ha? Nay, siguro may boyfriend si ate, kaya lagi paganda ng paganda. Boyfriend ka dyan? Wala pa akong boyfriend, no? At saka, Nay, wag lang na ako yung bantayan nyo. Bantayan nyo rin yung iba dyan.
Para naman hindi siya napagbibintangan ng kung ano-ano. Bria, ikaw ang pinagsasabihan ko, hindi si Tinay. Halika, dali, bili tayo. Bili tayo. Ano gusto mo? Ito, no? Ako ito. Tinay, manlibre ka naman. Di ba marami kang pera? Oo nga, manlibre ka naman. Magkano ba nakupit mo? Tumigil nga kayo. Huwag mo na pansinin yan. Wala lang magawa yan. Tinay, hindi naman totoo, di ba? Bumili na lang tayo. Walang ibang magawa si Tinay kung hindi takasan ang mga pangungutya sa kanilang eskwelahan. Subalit maging sa kanilang sariling tahanan, hindi pa rin siya nilulubayan ng mga problema. Malitahan na. Malitahan na. Tahimikan niyo nga yan. Malitahan na. Tahimikan niyo yan, patahimikan niyo yan. Sana, Mali. Sana. Ba't ka umiyak? Ba't ka umiyak? Gusto mo umiyak? Gusto mo umiyak? Sige, umiyak ka! Umiyak ka! Umiyak ka! Umiyak ka! Tay, tama na po. Tay, tama na. Gusto niyo umiyak eh? Umiyak ka! Sige. Ha? Umiyak! Saksa mo! Saksa mo! Bakit pinapalo yung bata? Kung saan nagpupunta, umiyak yan lang mo eh! Ako hindi ako makatulog. Katungan lang katungan! Naku, ipulaas mo na! Naku, ang pampaluin! Ang taas ng lagyan! Nay, si Mali po tumidinig ng mata. Naku, kailangan na natin ito sa ospital! O ito, kailangan niyong bilhin yung mga gamot na yan at kailangan nating i-admit ang bata. Kailangan nating obserbahan. Naku, hindi ho ba pwedeng iuwi ko na lang muna sa bahay namin? Kasi wala naman kami sapat na pera kung sakasakali. Bahala ho kayo, pero kailangan ho talagang i-admit natin ang bata dahil delikado ho ang dengue, hindi natin alam kung ano yan, di ba? So, pag-isipan ninyo talaga. Ganon ho ba? O sige po, marami pa akong titignan ng mga pasyente at marami pa nangangailangan. Okay? So na. Sa mga ganitong pagkakataon, walang ibang nalalapitan sina Tinay kung hindi ang ilang kamag-anak na nakakaangat sa buhay. Subalit hindi ito ganoon kadaling gawin para kay Nene. Pinamihasa mo kasi na lagi na lang silang umaasa sa atin. Paano mo yung tatanggihan yan? Pasensya ka na. Ano ka ba? Wala naman silang ibang malalapitan. At saka hindi pupunta dito yan kung hindi talaga kailangan. Ano ka ba? Bahala ka nga. Kahit naman pigilan kita, hindi mo rin matitiis yan. Basta kamag-anak mo. Nene, pasensya ka na. Kasi medyo gipit din kami ngayon. Ganun ba? Okay lang. Salamat ha. Sabihin mo na lang sa asawa mo, pasensya na lang sa abala. Salamat. Nene, sandali. Ito, maliit na halaga lang yan, pero makakatulong din yan. Alang-alang sa'yo at sa mga bata. Anak. Anak, patawarin mo ako. Patawarin ninyo ako. Hindi ko kayo sinasadyang saktan. Hindi ko kayo sinasadyang saktan. Kung hindi dahil sa kapabayaan ko, hindi kayo nagutom. Hindi tayo nagutom.
Hindi nagkasakit ang anak ko. Tawarin ninyo ako. Pinapangako ko mag-ahanap ulit ako ng bagong trabaho. Muli ako magsusumikap. Salamat, Cesar. Tawarin mo ko. Nene. Sa kabutihang palad na iligtas ang buhay ng bunsong kapatid ni Tinay. Bagamat sunod-sunod ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang pamilya, nanatiling buo at matatag ang kanilang samahan dahil pinagtitibay ito ng malasakit at pagmamahal sa isa't isa. Subalit hindi doon nagtatapos ang pagdating ng problema sa kanilang pamilya. Kinausap na ako ni parang Ricky. Ire-recommenda niya raw ako dun sa kaibigan niya na may-ari ng repair shop. Baka sakaling maka-extra ako doon. Aba, talaga? Naku, sana matanggap ka, no? Matagal ka na rin na bakante. Ria! Ano? Ha? Hindi ka na nahiya? Huwag na lang sa akin, sa mga kapatid mo. Lahat sila umaasa, ikaw ang tutulong sa kanila pagkatapos mo mag-aral. Walang hiya ka talaga! Walang hiya ka! Hindi ka na naawa sa mga kapatid mo! Alam mo kung gaano masakit sa akin to? Halos hindi ko sila mapakain, mabigyan lang kita ng baon mo! Panawarin niyo po ako, Nay. Sige, Nay. Panawarin niyo po ako. Ate, di ba nakakasama sa baby pag umiiyak yung nanay? Kaya tahan ka na, ate. Baka mamaya mo pati yung baby mo umiiyak na dyan. Talaga kung ano-ano pinagsasasabi mo. Nakukonsensya kasi ako eh. Naawa ko kay nanay. Nagkuko siya. Eh di, bumawi ka na lang pag nakalabas na yung baby mo sa tiyan mo. Tinay, huwag kang gagaya sa akin, ha? Kahit magdalaga ka na, huwag ka munang magbo-boyfriend. Huwag mong biguin si nanay. Pwede ba yun? Opo, ate. Promise ko sa sarili ko na makakapagtapos ako ng pag-aaral ko tapos magiging reporter ako. Salamat, Tinay. Bale, pagkapanganak ko, pipilitin kong baguhin ang takbo ng buhay ko. Pipilitin kong makabawi sa mga pagkukulang ko sa inyo ni na tatay, nanay, at sa yung mga kapatid ko. Ano,
kayo dyan? Hindi na. Tapusin mo na lang yung assignment mo. Eh, Nay, natapos ko na po eh. Ah, ganun ba? Nakita mo yung sibuyas doon? Opo. Umpisa mo na kaya yon, gayatin mo na. Sige. Tama na muna yan. May dala akong pansit, oh. Mag-celebrate tayo. Ha? Bakit? Ano nangyari? Ano meron? Eh kasi, nakausap ko na yung may-ari ng repair shop na kaibigan ni pareng Ricky. Eh, mag-extra daw muna ako. Pag nagustuhan nila, edi doon ako regular na magtatrabaho. Wow! Talaga! Naku, mabuti naman. Nadinig na ng Diyos ang panalangin natin. Eh, di ibig sabihin niyan, Tay. Araw-araw bibigyan niya na ako ng baon. Ikaw pa. Matapos ang matagal na pagkalulong sa bisyo, muling anumbalik ang sigla ni Cesar na magtrabaho. Subalit higit pa sa pagbabagong iyon, isang hindi naasahang pangyayari ang nakatakdang magpabago sa takbo ng buhay ni Tinay. Kailangan ma-deposit mo ito agad sa account ng company, ha? Yes, sir. Tawagan mo na lang ako bukas kapag na-deposit mo na yan. Opo. Sige. Mukhang masaya ang best friend ko ngayon, ha? Masaya lang ako kasi may bago ng trabaho si tatay eh. Talaga? Ibig sabihin, mag-a-abroad na naman ang tatay mo. Ibig sabihin, meron na naman tayong imported chocolates. Dito lang sa Pilipinas, hindi mag-a-abroad si tatay. Ganun. Akala ko pa naman, makakatikim na naman ako ng chocolates. Tinay, bakit mo ako iniwan? Nag-uusap tayo, nang iiwan ka. Wow, ang daming pera niyan, Tinay, ah. Saan mo napulot yan? Ano yan? Akin yan, ah. Pre, sandali. Hawakan ng bata yung pera, eh. Ano ba magiging sa'yo yan? Ang laking pera niyan, ah. Pagkatiyan na lang natin yan. Mabuti pa, Tinay. Balatuan mo kami. Ang daming pera niyan, oh. Ang kapal-kapal, eh. Oo nga. Tinay. Tingnan lang natin. Tingnan lang natin yan. Patingin nga. Oh, bakit? Oh. Saan ako? Dali! Si Tinay, pinagkakagulo ng mga tao sa labasan! Bakit? Ano nangyari sa anak ko? Nakapulot siya ng maraming pera. Nagkakagulo ang mga tao sa labasan. Halika na! Tara! Pinagkaguluhan ng mga tao ang perang napulot ni Tinay. Marami sa kanilang nag-udyok kay Tinay na paghati-hatian na lamang nila ito. Subalit magiging matigas si Tinay sa kanyang desisyon. Sandali lang. Huwag kayong maingay, huwag kayong magulo. Anak, ano bang desisyon mo? Ikaw magdesisyon. Hindi po sa atin yung pera. Doon po yan sa mamang nakumotor. Kailangan ibalik po natin yan sa kanya. Wag na! Kakaperahan natin yan! Hindi na ulo ang matapat na yon! Baka mabaril ka niya sa luneta! Naku, pera na, Tinay! Magiging bato pa, Diyos ko naman, Tinay! Ano? Ako po yung nakapulot. Ako po yung nakapulot, kaya ako ang masusunod. Tay, Nay, ibabalik po natin yung pera.
ibabalik po natin yan ng buong buo. Tinay na. Marami ang hindi natuwa sa desisyon ni Tinay na isauli ang pera sa nagmamay-ari. Pero naging buo ang paninindigan ni Tinay na yun ang nararapat niyang gawin. Maging ang sariling pamilya ni Tinay ay namangha at natuwa sa kanyang ipinamalas na paninindigan at katapatan. Ngayong pong gabi, nandito si Christina. Dala-dala niya yung pera. At, Kanino ito? Sa'yo? Okay. Ikaw may-ari Ikaw niyan? may-ari nito? Ako po yung nakahuli. Napakaswerte mo. Napakaswerte mo talaga. At matapat itong batang ito. Biruin mo yung mawala yung perang yan? Alam mo, napakaswerte ng Pilipinas. Dahil merong katulad mo. Huwag mong kalilimutan yung sinabi niya. Nagdulot ng kakaibang ningning at pag-asa kay Tinay ang mga sumunod na araw. Ang minsang pinagbintangang magnanakaw, isa na ngayong bayani ng katapatan at kabutihan. Actually, the whole Philippines is very proud of you, Tina. Thank you po. Kung may tatawagin tayo mga real-life hero, isa siya. Mabuhay na! Mabuhay si Tinay! Mabuhay si Tinay! Naging magiliw si Tinay matapos ang pangyayaring iyon. Subalit, mayroon pa rin ilang mga taong hindi sumasang-ayon sa naging desisyon ni Tinay. Ang aga-aga mo, mainit ulo mo, ha? Alam mo to si Tinay, tatanga-tanga. Ba pera na pinakawalan pa. Bobo. Oo nga eh. Alam mo kung ako yon, malamang tatahimik na lang ako. Hindi ko na talaga isosoli yung pera. Mahirap yatang kitain yung 300,000 piso na yun, no? Eh kaso nga tatanga-tanga. Ang kala mo maraming pera, wala naman. Halos wala nga silang makain. Yun nga yung bad trip doon eh. Wala ka na nga makain, nagpapakabayani ka pa. Ang bidang-bida yata sa inyo anak ko ah. Hindi naman ho. Medyo napag-uusapan lang. Pabili nga akong 2 noodles saka 3 itlog. Alam niyo pare, iba yung napapag-usapan lang sa hinuhusgahan. Maaaring si Tina yung pinakatangang bata para sa inyo. Pero alam nyo, kahit tatanga-tanga yung anak ko na yan, mabuting tao yan, mabait. At kahit kailan, hindi niya inisip na manglamang sa kanyang kapwa. Salamat po. Ito, pagkain ng mga tatanga-tangang mahihirap. Kahanga-hanga ang ginawa ni Tinay. Pinatutunayan lamang na kahit mahirap ang isang tao, maaari pa rin magkaroon ng dignidad at umani ng karangalan basta't may prinsipyo ka lang. Kaya bilang estudyante dito sa paaralang ito, dapat maging proud tayo kay Tinay. Good morning! Good morning, Mrs. Sahon. You may sit down. Good morning. Hi, Tinay. Alam ba ninyo kung bakit ako nandito? Una, para batiin ang klaseng ito
sa pagkakaroon ninyo ng isang kamag-aral na kaparis ni Tinay. Pangalawa, napagkasunduan ng paaralang ito na bigyan ng isang natatanging parangal, si Tinay. Pinabati kita. Tinay, sorry dun sa nangyari dati, ah. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Basta sa susunod, ha? Huwag kang magbibintang kung hindi naman totoo. Dahil sa kabayanihang ipinamalas ni Tinay, umani siya ng respeto mula sa maraming tao. At hindi lamang yun, maraming mga papuri ang kanyang tinanggap mula sa mga iba't ibang organisasyon at mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nagbigay parangal kay Tinay ay sina Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Quezon City Mayor Sonny Belmonte, ang Division Organization of Values Educator, Medriatica Incorporation in cooperation with the Rotary Club of Camuning, at ang Department of Education National Capital Region na nagbigay sa kanya ng isang taong supply ng mga gamit pang-eskwela. Resolved as it is hereby resolved that Cristina Bugayon be commended by the Senate of the Republic of the Philippines. Our recognition is presented to Cristina de Rosario Bugayon, grade 6 student. Sa gitna ng lahat ng kagalakan, pagsisisi at kahihiyan naman ang nadarama ni Rhea. Oh, ate, bakit mo nilalagay yung mga damit mo sa bag mo? Doon na muna ako sa bahay ng kaibigan ko titira. Bakit naman? Kasi nahiya ako na nanay at tatay eh. Hindi na nga ako makatulong dito. Magiging sobrang pabigat pa ako. Sino naman ang may sabing pabigat ka sa akin? Nay? Ni minsan, wala akong naging anak na pabigat. Kahit minsan, halos humuko na ako sa hirap at pagod. Hindi ko inisip na naging pabigat sa akin ang mga anak ko. Bakit? Dahil bigay kayo sa akin ng Diyos. Oo, nasaktan ako sa nangyari sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita anak. Na hindi na kita mahal. At lalong hindi naman ibig sabihin nun na hindi ko mahal yung nasa sinapupunan mo. Apo ko yan eh. Siyempre gusto ko rin naman maramdaman yung matawag akong Lola. Nay? Gising pa po kayo. Gabing-gabi na. Naku, sandali na lang to. Matatapos na ako. Tulog ka na. Nay, galit po ba kayo sa akin? Nagalit po ba kayo sa akin nung nagdesisyon akong ibalik yung pera? Hindi. Pero alam mo, ibang pakiramdam ko nung nahawakan ko yung ganun karaming pera. Parang naisip ko yung, siguro, ito na yung sagot to sa kahirapan natin. Paano ba naman,
Siyempre, parang hipokrita naman ako kung sasabihin kong hindi ko naisip na sana wag ko na lang isole. Isipin mo, maraming gamit na ang mabibili noon. Maraming pagkain na. Mahigit 300,000. Di sana ko, hindi natin sinoli yan. Hindi na ako nahihirapan ngayon. Hindi na ako nagpupuyat. Nay, sorry. Sorry po. Ako, hindi. Huwag ka mag-sorry. Akong dapat mag-sorry. Kasi ako tong nakaisip na ariin yung pera, hindi naman atin. Pero nung nakita ko yung mga mata mo, yung determinasyon, yung katigasan na yung desisyon na gusto mo talagang gawin ko ano yung tama. Pahiya ako. Paano ba naman ako yung nagturo sa'yo na maging tapat at patas, tas ako pa makakaisip ng mali? Kaya sorry, anak, ha? Alam mo, anak, ang swerte ko na nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Alam mo, hindi man tayo mayaman, pero higit pa rin ang natamo natin. Yung karangalan, yung mga papuri. Hindi mababayaran ng pera yun. Alam mo, pinagmamalaki kita. Pinagmamalaki kita sa lahat. Magpakailanman. Naku, Tinay, ang dami mong mga natanggap, ano? Ha? O, ikwento mo nga, ano-ano mga natanggap mo? Damit po. Ano-ano pa regalong natanggap mo? Washing machine po. Washing machine! Hindi na maglalabas si nanay, hindi na maglalabas si mami. O, ano pa? Grocery po. Natutuwa ka ba niya sa nangyari niya? Opo. Alam mo ba kung bakit tuwan-tuwa sa'yo ang buong bansa? Opo. Bakit? Kasi po, naging honest po. Dati na ba ito, Aling Nene? Nakakapulot po siya, tapos inaabangan niya yung tao naghahanap. Ilang taon ka noon, Tinay, naalala mo ba? 10 po. Paano mo natiyak na kanya yon? Eh, malay mo sa ibang tao yon. Ano po, pinakita po niya yung nilalagyan niya ng pera, wala. Walang laman na yung lalagyan niya ng pera. Meron pa bang ibang mga pagkakataon na pinatunayan ni Tinay? Ma'am, doon po daw sa soft drinks. Magkano naman yun? 1,000 po. Kaya dapat pala, pagka may intensyon kang mawala ng pera, dapat nando si Tinay. No? Para maisa sa uli yung perang yon. Baka naman nakikita sa inyo. Sa inyo yung example ninyo sa kanila. Na pag hindi akin, sinusolve ko. Eh di ngayon, na ikaw ay kilala na. Maging si Presidente, pumasok ka na ng Malacanang, di ba? Opo. O ano sabi sa'yo ni Presidente? Papabalikan po daw niya si tatay sa Saudi. Ito bang bunso mo? Hindi po, pang-anim. Pang-anim? Pang-anim? Pang-anim. 8 po sila eh. 8? Aba, masipag pala kayo naman ni tatay. Diyos ko naman. 8 pala yung anak ninyo. Ano ba, Tinay, ang pangarap mo para sa pamilya mo? Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay ang mga magulang mo? Opo. Ha? Opo. Yung magarang bahay, magandang bahay. Kahit simple lang. Kahit simpleng bahay, pwede na. Para sa sarili mo, anong pangarap mo? Reporter po. Meron ka bang mensahe sa mga sa mga batang katulad mo? Paano ba maging katulad mo? Yung tapat ang puso, tapat ang loob, paano? Huwag po silang masisilaw sa akin ng salapi kung hindi para sa kanila. Nandito rin yung mama na nakahulog ng pera, di ba? Si Lito Mora. Lito, halika nga. Kayo nasa motorsiklo. Opo. Saan ka ba papunta nung araw na yon? Yung time na po yon, balik pa-close na yung company namin. Inabot sa akin ng boss ko yung pera para i-deposit kinabukasan. Tapos po, pag-uwi po ako, lagi po akong dumadaan sa tapat ng bahay nila Tinay. So, yung binigay po sa akin ng boss ko yung pera, nailagay ko lang po sa
packet ko sa jacket ko po. Oo. Tapos yun po, medyo hindi ko pa namalayan na nahulog na pala yun. Naku! O, di ano na nga yung message mo kay Tina? Paulit-ulit po na pasasalamat kay Tinay, yun po. Tsaka tagahanga niya na rin ako. Gusto mong maging reporter. Tama, Tinay? Opo. Tama. Pero bago ka mag-college, dapat tapos ka ng High school. high school. Hindi pwedeng walang high school. At tatawagan po natin ngayon ang CEO ng high school ng STI, si Miss Cheryl Perez. Miss Perez, come in please. And of course, the Public Affairs Manager, Resty. Resty, Bundok, nagkita ulit tayo, Resty. Alright, now, anong offer ninyo para kay Tinay? Bukod sa college education na inihandog sa kanya ng STI, sa tulong po ng magpakailanman, inihahandog din namin ang high school scholarship na ito. Basta pagbubutihin po niya yung grades niya. Aba, pagbubutihin mo daw ang grades mo. Pangako. Promise, ha? Ayan, okay. Alright. Ayan. Tinay, congratulations sa iyo. At maraming salamat din sa inyo, sa STI. At syempre, Aling Nene, meron din kaming mga inihandang regalo pa para sa iyo at sa pamilya ninyo. Nandiyan dyan, maiuwi ninyo mamaya. Lito, maraming salamat sa iyo. Tinay, naku. Yan, proud naman ako. Napakagaling mong bata, ha? Thank you po kay Tita Mel at sa staff po ng magpakailanman at po sa GMA 7 at thank you po sa STI at po sa regalong binigay niyo po sa amin. Walang anuman at kami nagpapasalamat sa iyo. Thank you very much, ha? Bagamat bata pa lamang at dumaan sa kahirapan, hindi naging hadlang ang mga ito para kay Tinay na matutunan ang pagkakaroon ng prinsipyo sa buhay. Isang napakalaking inspirasyon para sa ating lahat ang kanyang ipinamalas sa katapatan at kabutihan. Naway maging magandang halimbawa ang kabayanihan ni Tinay sa ating lahat, hindi lamang sa mga kabataan, kung hindi pati na rin sa mga nakatatanda. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailanman